gulong ng sasakyan niya. Yung sasakyan nila yung bao-bao. Flat yung gulong. Tingnan ko yung gulong, manipis at mumurahin na gulong. So, dahil nga wala akong pera at wala din pera may-ari, may nakita kong extra na gulong, dinoble ko yung gulong para pwede pa rin siyang gamitin, sakyan. Ngayon, nung sasakay na kami, flat pa rin ang gulong. So, ang ginawa ko para mag-balance, nilagyan ko ng sandals ng babae yung kabilang side sa gulong para makatulong. Ngayon, nung sinakyan, ganun pa rin. So ngayon, nasabi ko na sa may kaibigan ko, sa yung may-ari, na palitan mo na lang ng bagong gulong, sabi ko. Kasi hindi talaga kaya. Sabi ng may-ari, wala naman akong pera, Mother Nurse. Sabi ko na, ako din wala akong pera. Pero pwede ba ako manghiram kay MJ para makabili tayo ng gulong na bago? So, ngayon, naiabot ako ng hiya na manghiram ko kay MJ kasi yung pera ko sa wallet o sa ATM ko, wala pang 10 na $10. Tapos nagtanong ako sa mayari kung magkano ba ang gulong sa bilihanan. Sabi niya nasa mga 300 mahigit, Mother Nurse. Sabi ko, pwede naman ako tumulong dyan pero wala nga akong pera sa sabi ko ganon. Tapos sabi niya, wala din akong pera eh. So, ayun, nagpasya na lang kami na hindi na lang aalis gawa nung hindi pwede sakyan. So yun, gising ako. So anong misaya pinarating doon ng Diyos doon? Sabi, yung ganong senaryo. Sa ganong kwento, anong misahe pinarating ng Diyos doon? Pag isulat, wala rin makasagot. Pag ikwento, personal, wala rin sumagot. Saan ako lalagay? Walang nakaisip. Ako na lang Sir magsabi. Nars. Ano yan? Try ko, sir. Sige. Kuan, sir, kahit kanang maski walang-wala na ka, may maghanap ka ng paraan ba para masolusyonan. Ganon, sir. Maraming salamat. Pero pa? Try ako, Kuya Nars. Sige. Sa pagkakaintindi ko is ang mga bagay na gagawin ay hindi ito masisimulan pag wala talagang pera. So it means to take lahat na lang ng bagay kailangan, pero yung mga gagawin is kailangan talaga ng pera, ganon. Okay, maraming salamat. Ken. Meron pa? Ako, sir. Try ko, sir. Okay, sige. My only understanding, sir, Nars, is pag dili para sa imo ha, sir, hindi siya pilitin. Kumbaga, mag-wait ka kung ang Ginoo na ang magbuot, sir. Tana lang, sir. Thank you, everyone. Maraming salamat, Sheila. Pero pa? Ako na? Pass na. Ako na?
Go. Ako na. Pass na rin si Miss K. Paspas ba? Paspas. So, ibig sabihin ng Diyos yan, di ba, kaibigan ko sa Pilipinas, di ba? Ibig sabihin, ang tinutukoy ng Diyos yan, yung pag-uugali natin ba, Pilipino, na kahit naman hindi kailangan bibili ng sasakyan, kailangan bumili. Kasi nga, para may pakita na meron siya sa sasakyan. Kahit nga, yun lang ang pera mo, ibibili mo talaga o mangutang ka para lang magkaroon ka ng sasakyan. Ngayon, di mo iniisip na pag may sasakyan ka, laging may maintenance ka talaga dyan na nakalaan. Ngayon, ay pa-maintenance mo. Papaplatang ka nga lang ng gulong. Pambili mo ng gulong. Mabili mo ng parts ng gulong, interior, inner tube, at ano pa bang ibang maintenance. So ngayon, ang pera mo nga, yun lang, binirili mo. Ngayon, pag nagkaroon ng problema, nakatingga yung sasakyan mo. Para lang sabihin na may sasakyan ka. Ngayon, mangutang, katulad sa pantry naman, wala din akong pera, mangutang ako para makatulong. So, ibig sabihin ng Diyos din dyan, na ugali din natin ang kapwa Pilipino. Na kahit wala tayo, naghanap tayo ng paraan, mangutang para makatulong, para sabihin, matulungin tayo. Di ba? Yun yung tinutukoy ng Diyos dyan na ang pag-ugali natin na kahit wala, magpakamiron. Ngayon, pag mayroong nangailangan, kahit wala tayo, pilit nating makatulong. Kahit yun lang yung pera natin, itutulong natin, pero tayo din pala ang nahirapan. Para lang sabihin na matulungin tayo. Kasi nga, naghahangad tayo ng purihin. Yun yung mensahe ng Diyos doon, na pag-uugali ng Pilipino. At yun din yung nakikita natin sa kapwa natin. Kahit walang-wala yun, pag magawa na siya ng paraan, para lang sabihin matulungin siya. Kasi naghahangad siya na purihin siya ng mga tao na matulungin siya. Pero yung pera pala na yun, siya mismo, wala din. Para lang mapuri. So gahaman sa ang Pilipina, sa sinabi ng Diyos, gahaman tayo sa kapangyarihan, puri, at pera. So nandiyan ang lahat na isa sa ayaw ng Diyos na sa atin na. Kaya nga binasagan tayo sa bansa. Maraming sa atin na ganun. Na kahit walang-wala, siya mismo ang gagawa ng paraan para sabihin, matulungin siya. Ngayon, marami din sa atin na walang-wala. Pero ang utang para magkaroon ng sasakyan. Kaya mo sasakyan, ini-embargo, inutang, may magkaroon ng sasakyan, nakatingga, kasi nasira, wala pagawa. Di ba? Para sabihin, meron siya. Para sabihin, mayaman siya, pero walang-wala. So, yun yung ugali daw ng mga Pilipino. At yun din makikita natin. Kaya marami sa atin, may mga sasakyan. Pero malaman natin, puro utang. Double kayon kasi may bayaran sasakyan. Magtipid sa pagkain kasi itatabi para sa sasakyan. Para lang sabihin may sasakyan. So, pinagtiisan natin, nagsakripisyo tayo sa hindi natin kainin ang dapat kainin na gusto natin para lang ilaan doon sa sasakyan. So, mahilig tayo sa ganun. Yun ang sinabi ng Diyos dyan. So, kung hindi ikaw yon, ay hindi ka masasaktan. Kung ikaw yon, sabihin mo na lang, butang eh. Yun lang. Maraming salamat. Thank you, Brother Nars. Thank you.